Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin itong pinapakalat na peking balita nitong mga page nitong si Tambaluslos. Basta nakita nyo ho yung tonight na yan, napaka-notorious ho ng mga page na yan sa paninira sa mga Duterte, sa pagpapakalat ng peking balita. Pero ang iniimbestigahan ho dyan sa House of Representatives, yung mga vlogger na pinupuna lang naman yung mga kapalpakan ng administrasyon. Ito ho talaga, dapat ho talaga itong mga page na to sila ipatawag. Ay, andyan sa NBI Cybercrime, sila ho dapat iniimbestigahan. Mantakin nyo talaga nga yung pagpunta sa Hong Kong nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Heto, ganito ho kasi yan. Di naman hulingid sa kaalaman at talagang kalat na ho sa social media na magkakaroon ng malakihang pagtitipo ng mga OFW dyan sa Hong Kong na kung saan dadaluhan ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan nung pagpunta na yan ni Tatay Digong sa Hong Kong, binahiran ho ng kapike-pike ang balita. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Mega live shoutout ho muna tayo dito kay Ma'am Ariza Yen. Maraming salamat sa pagsuporta. Palakpakan ho natin. Itong si Ma'am Ariza Yen, itong si Ma'am Lovely si Bukawa, maraming salamat ho sa pagsuporta, Ma'am Lovely si Bukawa. Thank you ho. Diyan sa 800 yan, PH Update. Naloloka na ako sa admin natin. Hindi ko na alam kung iiyak, tatawa o magagalit ako. Malapit na akong hindi, ano lang ho, kumbaga konting tiis na lang ho, ika nga. Hindi lang naman ho kayo ang nakakaramdam niyan, no? Itong si Ma'am Lovely parang nasa Japan no? Ito si Ma'am Lovely Shibukawa. Kumusta naman ho yung mga kababayan natin nandito sa Pilipinas na talagang dito ho nakikita ho namin yung pagsipa ng mga presyo ng pangunahing bilihin, korupsyon nitong mga official na to. Ang ano lang naman ho talaga sa mga kababayan nating OFW, naaalala ho nila yung mga naiwan nila dito sa Pilipinas habang nakikipagsapalaran sa ibang bansa, yung mga naiwan nila, hindi ho nila malaman kung ano nang nangyayari sa kanila dahil nga naman napakapalpak nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. Sabi naman ho nitong si Ma'am Marisa Yen, okay lang sana maubos ang pera ng bayan basta mapupunta lahat sa ating kaso walay. And wow, Sir Jimmy, galing pala magaling ho kumanta yan si Sir Jimmy Bondok, no? Mahusay ho talaga. Gusto niyo ba marinig yung yung kanta nitong si Sir Jimmy Bondok? Sa susunod na video, paparinig ko sa inyo. At mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Susan Bartolome. Ma'am Susan, maraming salamat diyan sa 5 Canadian dollar. Mega love shoutout. Good AM from Edmonton. Sir PH, kaka-renew lang ulit ng membership. Maraming salamat ho. Salamat ho sa pagpapamember. Salamat ho dyan sa inyong pagpapakulay. Mega love shoutout din ho dito kay Myla Sanchez. Maraming salamat ho dito kay Mamilet. Mamilet, thank you ho sa pagsuporta sa PH Update ha. At dito kay Sir Jordan Cabico, natambakan na naman ho kasi tayo ha. Natambakan na naman ho kasi tayo. At dito kay Nali G Nali G Drives, maraming salamat. Thank you. Thank you sa pa-shoutout, Sir PH Update. Totoo lang po ikaw ang subscribe na ng PH Update about dyan sa mga nangyayari sa Pilipinas. From Davao po ako originally, pero nasa US na po ako. Salamat po sa $10, Ma'am Nali G Drives. Nung una kitang napanood, 400k subscriber mo ngayon 800. Congrats. Maraming salamat po. Sa mga hindi po ako nakasubscribe, yung ito. Ito. Next week ko, pipili na ho tayo kung sino mapagbibigyan natin ng mga sombrero na yan. Maraming salamat ha. Dalawang magkasunod na $10 ang pakulay nitong si Ma'am Nali G Drives. Mega love shoutout, madam. Dito kay Sir Jordan Cabico. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Dito kay Rick Montenegro, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Grabe, natambakan na ho tayo ha. RJ23, maraming salamat Ma'am RJ23. Ma'am Lovely Shibukawa, maraming salamat to. Mega love shoutout. Gracefully, maraming salamat. PH Europe Update, maraming salamat ho ha. Mega love shoutout. Kay Ma'am Raspberry, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Dito kay Esther
Gicolea, maraming salamat. Ma'am Esther Gicolea, ha. Maraming salamat. Mega mega love shoutout dito kay Sir Jordan Gabico, dito kay Sir Herbiscal, dito kay Lovely Lady. Maraming salamat kay Topakin. Maraming salamat to sa pag-support sa PHP. At dito kay Sir Jordan Gabico. Maraming salamat to. Heto na nga, yan na nga. Yan ang problema talaga pag natambakan tayo. Hindi naman ho natin maaaring hindi i-shoutout kasi talagang kumbaga nag-extra effort ho yung mga kababayan nating nagpapakulay sa comment section kaya talagang kailangan ho nating pasadahan. Maraming salamat ho sa mga nagpakulay sa ating mga nakalipas na video. Dito na ho tayo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ha. Bigyan ho natin ng reaksyon itong pagpapakalat ng peking balita na to ng mga page itong si Tambaluslosa. Sabi ho dito sa post, ito muna ho tayo, dito ho muna. Ito. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, umalis si Digong sa Davao City alas 9 ng gabi noong Huwebes papunta ng Maynila. Sakay ng Philippine Airlines flight PR2829 at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras. At sa kanyang biglang at palihim na pagtungo sa ibang bansa, marami sa mga netizen ang nagtatanong, bakasyon o iwas sa International Criminal Court? Ito talagang mga page na to. Hoy, People's Tonight, ayusin nyo, ha? Kayo dyan sa House of Representatives, hindi ba mapapasama yan sa investigasyon nyo? Yan talaga, tahasang panloloko sa ating mga kababayan. Tahasang, pagpapakalat ng fake news. Di ba? Pero yung mga vlogger na pumupuna lang sa mga ayuda, di ba? Pumupuna lang sa mga kulang-kulang na bycam report na kung saan dokumentado naman at yung impormasyon nanggagaling mismo dyan sa camera, yun ang mga pinipit-pit nyo ng dinidikdik nyo, ika nga. Sila ho talagang ginigipit. Pero itong mga walang basihan ng pagpapakalat ng fake news, hindi ho pinapansin itong mga congressman na to. Ito, shoutout sa mga congressman na talagang walang humpay ang pagbanat sa mga vlogger na pumupuna sa mga kapalpakan ng administrasyon. Ito, ano ho kayang gagawin nilang action dito? Kasi marami na ho nag-content dito eh. Maging tayo dito sa PH Update, nung nakita ho natin to, hindi ho natin naiwasan na hindi gawa na reaction video. Kahit na marami na hong gumawa. Kasi unfair na naman ho itong mga nangyayari na to. Unfair na naman ho ito. Talagang kitang-kita na talagang pagdating kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaalyado nitong si Tatay Digong, pagka nagpakalat ng mga ganyang klaseng peking balita, hindi nagiging maingay yung mga congressman, yung tipong, di ba, eto, anong funded ito? Baka Malacanang funded ito. O kaya di naman kaya ito, baka itong mga ganitong post house funded ng House of Representatives. Di ho kaya, nagtatanong tayo, di natin sinasabing funded, ha? Kasi di nagsasalita yung dalawang na to Malacanang at House of Representatives. Kasi pagka merong lumalabas na balita, linabas ng mga DDS vlogger, kagad, pogo funded at drug funded na ng mga vlogger. Ito kayang page na to, baka Malacanang funded to. Kumakalat ngayon ang retrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pasakay ng Cathay Pacific Airways Flight CX-912 sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA Terminal 3. Napatungong Hong Kong nitong Biyernes, Marso 7, alas 8:42 ng umaga. Kanina. Kahapon ho pala umalis si Tatay Digong. Ngayon nasa Hong Kong na ho pala itong si Tatay Dig. Sayang, no? Di tayo nakapunta. No? Sayang. Na lang, mag-shot na lang kami ni Sir Ibi. Papanoorin na lang namin, gagawin na lang namin ng sabay na reaction yung magiging talumpati ni Tatay Digong. Okay, Sir Ibi, gawin natin, sabayan natin, gawa tayo. Ikaw naman maging guest ko dito sa PH Update para talagang mas mabisa. Kagabi doon tayo nakatambay, sarap ng kwentuhan natin na kasama si Ate Pam. Si Ate Pam malupit ho yan Ito, rekta ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Dito ho tayo kay Kong Dante, no. Hinarap po niya itong mga news anchor ng News 5, no.
Ito ho yung mga ano, ito ho yung mga reporter na pagka nagtanong sa mga senatorial candidate, akala mo talagang gagaling. Akala mo talaga meron ng naiambag sa ating bansa. Pero yung trabaho lang nila na mailabas yung mga tunay na kaganapan sa Pilipinas, eh, hindi ho nila magampanan ng maayos. Yan ang problema dito sa mga mainstream media na to. Pansin niyo ho yun mga kababayan. Kung hindi pa magsalita yung mga vlogger, hindi niyo ho talaga malalaman kung anong totoong nangyayari sa ating bansa. Pero yun na nga, no, dahil din sa mga vlogger, minsan nape-pressure ho yung ano, itong mga mainstream media na to. Kunyari, kagaya ng mga issue na kung papakinggan nila yung mga amo nila, eh, hindi naman ho talaga dapat yung pag-uusapan eh. Kumbaga, naiipit lang ho sila. Yung tipong, na, na ang daming nanonood sa mga vlogger, ang daming curious sa mga Pilipino doon sa mga bagay-bagay na ayaw ilabas nitong mga mainstream media na to at ang naglalabas yung mga vlogger. Unang napapanood, kagaya nung nangyari dyan sa kulang-kulang na Bicam report. Unang napanood ho yan sa mga vlogger. Noong kainit-initan ho ng usapin, ayaw ho talagang pakialaman ng ano na yan, ng mainstream media, yung kulang-kulang na Bicam report. Dahil alam ho nila, meron din problema. Doon nung pumapasok ang yung pressure, yung pagbibigay ng pressure dito sa mga mainstream media na to, na ilabas yung mga totoong nangyayari. Yung mga usapin na talagang gustong malaman ng ating mga kababayan. Doon ho talaga, kumbaga, yung relevance ng mga social media vlogger, yung mga political vlogger, eh doon ho talaga pumapasok. Doon sa kumbaga, nako-corner to mga mainstream media na to pagka nailabas na ng mga political vlogger, talagang uminit ang usapin sa social media. Wala na ho silang choice. Kaya napakalaking tulong ho ng mga political vlogger ngayon para kahit papano, itong mga mainstream media na to, ilabas ho nila kung ano nga ba yung mga usapin na gustong malaman ng sambayan ng Pilipino. Pantakan nyo yun, imbis na sila yung nag-i-initiate ng mga ganong klaseng usapin na talagang impormahan yung ating mga kababayan na yan ang mga nangyayari sa ating bansa, yan ang mga dapat natin pag-usapan. Hindi ho, kumbaga kung di pa natin ho sila diktahan, kung hindi pa natin iparamdam sa kanila na ito ang dapat nating pag-usapan, ito ang gustong malaman ng sambayanan. Interviewin nyo yung mga individual na involved dyan sa usapin na yan. Kung hindi pa ho nila marinig yung ganong klaseng clamor sa ating mga kababayan, hindi pa ho gagalaw yung mga mainstream media na yan. Kaya naman, palakpakan ho natin lahat ng political vlogger na talaga nagsasalita ngayong mga panahon na to. No? At suportahan ho natin lahat. Lahat ng mga nagsasalita, naglalabas sa mga kabulukan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Napakaganda ng mga puntong i-renage dito sa interview na to ni Congressman Rodante Marcoleta. Una sa lahat, yung pagka siya na nagsasalita, bakit hindi kino-cover nitong mga mainstream media na to? Napakarami hong sinasabi nitong si number 30, Congressman Rodante Marcoleta, na talaga namang kung iyong sisiyasatin at kung iyong iintindihin yung mga sinasabi nitong si Kong Dante, meron naman ho talaga siyang punto. Talagang yun naman talaga ang totoo. Pero dahil hindi lang akma sa naratibo ng Estado at ng mga nakapaligid na sipsip dito kay Marcos Jr., pinalalabas ho nilang traidor, sinungaling, gumagawa ng kung ano-ano itong si Congressman Rodante Marcoleta. At kung magsalita naman ho siya sa mga malaki ng rally, hindi ho eto, ako talaga kahit anong sabihin nitong ano na to nitong mga nag-i-interview na to kahit ano pong paliwanag nila diyan sa nangyari doon sa INC rally. Na kesyo, hindi naman lahat talaga nagsasalita sa rally ang tawag dito, kino-cover nila. Kasi sinasabi ni Kong Dante, yun ngang hindi nagpunta dyan. Yung mga dating official ng pamahalaan, di nagpunta pero kinukot ng mga dyaryo nyo. Pero ako, kulang-kulang 1 oras nagsalita doon. Ni 3 talata na sinabi ko, wala kayong kinote sa akin. Ano ba, bakit allergic kayo kay Congressman Rodante Marcoleta? Wala kayong excuse doon sa particular na rally na yon. Kasi alam nyo sa mainstream media at sa social media na ang talagang star ng pagtitipon na yun, walang iba kung hindi itong si Congressman Rodante Marcoleta. Meron ho talaga kayong bias. Pero dito, wala na ho kayong magagawa. Napaka-ano ho niyan ni Kong Dante ngayon. Kumbaga talagang napakalakas ho niya sa social media, no? Tsaka sa, pagka, makita niyo naman ho, tayo ho, nakita ho natin ng, ng personal. Yung, iba yung ano niya Iba yung dating niya
meron ho siyang karisma na parang kay Tatay Digong eh. Pagka yung presensya niya sa loob ng isang silid, ha, sa isang bulwagan, pagka yung dating niya, talagang medyo pinagkakaguluhan ho talaga siya. Iba yung presensya niya eh. Ay, sa bagay, yung mga kandidato naman ni Tatay Digong, ganyan naman ho talaga. Meron ho talaga silang ika nga dating pagka dumadating na yung mga kandidato natin, yung mga tao talagang pinagkakaguluhan ho sila. Meron ho kasing ganun eh, yung karisma. Meron ho silang mararamdaman mo pagpasok pa lang nila, malayo pa lang, makikita mo pa lang, ay, para sa tao tong mama na to. Di pong mararamdaman mo na, talagang ano to, gagawa ito ng tama pa kung sakaling mahalal sa pamahalaan. No, hindi ko kagaya ng ibang mga kandidato diyan sa alyansa ng mga mambubudol. Malayo pa lang alam mo nang di gagawa ng kapaki-pakinabang yung mga yan. Naramdaman ho natin 'yon. Iba yung ano niya, talagang yung mga tao linalapitan siya. Kumbaga kasi meron mga politiko na tipong hindi man malapitan ng mga ordinaryong Pilipino, yung tipong nai-intimidate ba? Yung crowd na lapitan sila o nahihiya. Pero ito pang masa siya, parang ang dating parang Duterte ho yung karisma niya. Parang ganon, yung parang itong si Congressman Rodante Marcoleta, parang yung karisma niya sa tao, parang kagaya ho ng mga Duterte. Naramdaman ho natin malayo pa lang. Sabi ko talagang, hindi naman ho kayo makakalapit dyan. Hindi naman, kung di lang ho tayo pinakilala ni Ma'am Cathy, hindi naman ho natin malalapitan niya si Congressman Rodante Marcoleta. Napakarami ho ng ano niya, close in. Maliban pa dun sa close in, meron pa ho yung mga dumadagsang mga taga-suporta na talagang gustong magpa-picture, talagang pinapalibutan siya. Hindi ho makakalakad. Talagang pinagkakaguluhan niyang si Congressman Rodante Marcoleta. Saan man ho siya magpunta. Kaya pagka yan tinalo, malamang sa malamang, talagang matindi ang mangyayaring dayaan sa 2025 midterm election. Magkakaroon ho ng malaking kaguluhan pagka ang nakapasok lang dito sa election na to, itong si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, yung tipong pampalubag loob sa mga lineup nito si Tatay Digong. Malabo ho yun. Hindi ho pwedeng mangyari yun. Una sa lahat, yung si Attorney Vic Rodriguez, napakalakas ho yun sa mga OFW at itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pastor Apollo Kibuloy, punta na lang ho tayo dito kay Kong Dante. Kong Dante, automatic na ho yan, mga Dabawenyo, mga taga Mindanao. Talagang susuportahan ho yan. INC, susuportahan ho yan. KOJC, susuportahan ho yan. Yun ang sigurado natin. Iba pa ho, yung mga netizen sa social media na hindi miyembro ng mga nabanggit nating mga grupo. Kaya pagka natalo, talagang dinaya na. Sige, tingnan nyo. INC, solid na yan. Automatic na yan. Ilan sila? 7, 8 million. Automatic. Hindi natin alam yung bilang nila. OFW, mga FW sigurado boboto yan si Congressman Rodante Marcoleta. Bukas magkakaalaman tayo, makikita nyo kung gaano katindi ng puwersa ng mga OFW natin dyan sa Hong Kong. Isa ho yung Hong Kong sa merong pinakamaraming bulto ng OFW sa buong mundo. Kasi malapit yan, tapos yung mga domestic worker, napakarami domestic helper, nandyan ho sila. Tapos kay OJC, sigurado susuportahan ho yung si Congressman Rodante Marcoleta. Solid Mindanao vote. Yung mga yung mga taga Visayas, yung mga taga Luzon pa na taga-suporta nitong si Kong Dante na hindi kasapi doon sa mga nabanggit natin na yon. Kaya nga talagang napakataas ng tsansa na manalo talaga ng mga kandidato natin. Yun lang yung mga grupo na nabanggit natin na yon, pagka talagang sinolid nila yung mga kandidato natin, talagang marami hong makakapasok diyan. Pero yung lahat manalo, gusto nating mangyari yun. Pero yung realidad na talagang manalo lahat, gusto nating mangyari. Pero hindi ho tayo siguradong magagawa natin yon. Kasi hindi naman ho tayo magkakaparehas ng kaisipan, di ba? Yung iba diyan kahit nasabihin nating okay, magi-straight kayo na ganito, pero iboboto nila yung ibang mga walang yang kandidato. Yun naman hong sinusubukan nating pigilan. Ika nga, yung pagboto ng ating mga kababayan doon sa mga kandidato nitong alyansa ng mga mambubudol. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho dito tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Napasarap na naman ang ating kwentuhan. Pasensya ka na. There was a huge rally on January 13. Ayan. I think you know about that rally. I am part of that rally because I was one of the speakers. I spoke for about 1 hour. Isang oras January 14 or the next day, it was supposed to be reported by the broadsheets, by Philippine Inquirer. Yung slogan niya,
Yung slogan. Harapan, grabe ang tapang ni Congressman Rodante Marcoleta, no? Talaga. Philippine Inquirer, napaka-coops din ho talaga naman ng ano na yan, ng pahayagan na yan. Sa totoo lang ha, solid anti-Duterte yung mga ano na yan. Sa bagay, lahat naman ng mainstream media. Ayaw nila mabalik yung mga Duterte kasi taggutom ho sila pagka Duterte nakaupo sa Malacanang eh. Wala ho silang ano eh, kumbaga wala ho silang sideline. Walang buffet sa Malacanang, hindi VIP itong mga walang yang ano na to, itong mga walang yang reporter na to. Ngayong mga panahon na to, sila ho talaga yung kumbaga namamayagpag eh, di ba? Yung mga reporter nila, yung mga antipara nila parang naging congressman na rin ho sila, eh, di ba? Ang aangas na nila. Talagang yung mga ano nila, yung mga aurahan nila pagka merong press briefing, eh, iba na ho datingan nila. Malayo na ho nung panahon ni Tatay Digong. Nung panahon ni Tatay Digong, hindi importante yung mga lightings na yan dyan sa press con ng Malacanang press con. Hindi importante. Importante yung mga impormasyon na ilinalabas sa sambayan ng Pilipino. At lahat nun sinasagot ho nitong si Spokes Harry Roque. Pero ngayon, hindi ho natin malaman. Puro na lang ho fake news yung basta automatic lumabas diyan sa Malacanang press corps. Yaan si itong si Claire Castro, automatic fake news na ho kagad. Wala ho silang pakialam kahit magkamatayan yung mga Pilipino sa gutom. Basta ang importante, ma-address nila ang issue doon sa mga individual na nagsasalita ng masama sa administrasyon ni Marcos Jr. Wala ho silang pakialam kahit na bumahanan ng illegal na droga sa karsada. Basta ma-address lang nila yung issue ng nagpapakalat o bumabatikos sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Yun lang ho talaga. Wala ho, importante yung nagiging imahe nila. Yun nga kay Tatay Digong. Yun ang doon napamahal ng sambayan ng Pilipino dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit ano pang sabihin ng mga nakapaligid dyan, yung mga international community, ICC, UN, wala ho siyang pakialam dyan. Basta sasabihin niya katotohanan, tayo merong malaking problema. At ang problema nito droga at peace and security. Di ba? Yun, renekta niya, korupsyon, yan ang problema natin. Ngayon, susubukan kong pigilan to, kahit ano pang sabihin ng mga nakapaligid dyan, wala akong pakialam. Kahit ano pa sabihin ng mga Pilipino, basta alam ko, yung ginagawa ko na to, ito ang ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. At yun naman ho talaga nangyayari. Totoo, hindi popular. Totoo, hindi lahat gusto yung mga pamamaraan na ginagawa ni Tatay Digong. Pero base sa ating nakikita sa kasalukuyang administrasyon, mas epektibo ho yun kumpara sa ginagawa nitong si Marcos Jr. Pagdating ho sa paglaban sa ipinagbabawal na droga, pagdating sa kriminalidad, pagdating sa korupsyon, yung approach nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte mas effective kumpara sa ginagawa nitong si Bangag. Wala naman hong problema ang mangopya. Sa atin nga, daming AI page. Ano ba yung problema? Wala naman. Yun naman ho talaga. Meron nag-chat sa atin, meron na kaganyan, nag-AI page din, ganito, ganyan. Okay lang ho yan. Wala naman hong problema. Lahat mag-AI page, walang problema yan. Walang problema manggaya. Kung yung gagayahin mo naman, talaga namang ika nga mahusay, kagaya ni Tatay Digong, okay lang nagayahin mo yan. Diba? Yan ang gamitin mong template kung paano mo magagawang successful ang administrasyon mo. Diba? Ganun lang naman ho yun eh. Gawin mong template yung ika nga, nakita mo na gumagana, magaling talaga, mahusay yung strategy. O gayahin mo. Ngayon, pagka napagada mo, well, good for you. Diba? Sabi nga ni Tatay Digong, continuity. Ay sabi nitong si Marcos Jr., continuity. O anong nangyari? Nabudol. Anak ng toko. Alam problema manggaya. Tayo, ano tayo yan? Hanggat maaari, lahat ng nanonood sa atin, mag-vlog ho kayo lahat. Wala ang problema yun. Mag-vlog ho kayo lahat. Si Mama Itabro, di ba? Sobrang na-appreciate ho natin yung isa ho pala tayo sa mga naging inspirasyon niya. Kaya nag-iba na rin ang mukha. Salamat Ma'am Itabro sobrang nag-enjoy ako sa naging talakayan natin kagabi. Kasi matagal na kami nagyayaan yan. Madam, balita? Ganito, punta tayo dito, isang araw mag-live tayo. Hindi, pero bukas itong si Sir EB, babanatan namin yung magiging speech nitong si Tatay Digong. Abangan nyo ho, medyo madugo yung mangyayari na yan. Tuloy natin itong sige, Congressman Rodante Marcoleta, napasarap na naman. Basta,
Isang oras siyang nag-speech doon sa INC rally. Anong ginawa ng Inquirer, mga mainstream media? Pakinggan ho natin ginawa nila. Balance News, Phyllis News. What the hell? I was not there. I was not even mentioned. It is as if I did not exist. There were 3 reporters who wrote that report. Andun ang pangalan because I kept the particular publication. With all due respect, ma'am. Philippine Star. What was the slogan? Truth shall prevail. And there were 8 reporters who reported that particular incident. 8. So 8 plus 3, 11 reporters. Nobody saw me in the rally. Nobody heard me. Yun ang masakit doon. Kahit tayo dito sa PH Update, kaya nung nag-speech, hindi nga natin nagawa ng video yan kasi nandun tayo sa area nung mga panahon na yun. Hindi naman ho tayo nagla-live. Umaakit ho tayo sa live pero hindi ho tayo nagla-live. Ang issue doon, siya naman ho talagang hinihintay na magsalita doon sa particular na rally na yun. Siya ho ang, kumbaga, star kasi siya ang, INC, isa siya sa mga masasabi nating political figure na kilala bilang membro nitong organisasyon na to, nitong INC, no? Ano siya, kumbaga, isa siya sa mga membro ng INC na merong mataas na opisyal, mataas na pwesto sa pamahalaan. Ngayon, nagsalita siya doon, ang dami niyang sinabi doon, inisa-isa niya yung mga kamalian na nangyayari ngayon sa Kamara de Representante. Ngayon, doon sa mga, sa katagal-tagal ng pagsasalita niya, bakit wala man lang kahit 2 talata na nailimbag nabalita doon sa pagsasalita ko? Marami ho. Kaya yung mga membro ng INC, masama din ho ang loob. Ano bang ginawa ni Kong Dante sa inyo? Bakit takot na takot kayo sa kanya? Ang sigurado ko kasi natin dito, pagka nakaupo yan sa Malacanang, Malacanang tuloy, malapit na yon. Pupunta rin ng Malacanang yan, huwag kayong mag-alala. Papunta tayo doon. Hindi, sa totoo lang, kung magkataon, no? Bakit hindi, di ba? Maging vice presidente itong si Congressman Rodante Marcoleta at hindi malabong mangyari yun, no? Nakakababa na sinabi niya, wala mang kinote sa kanya kahit 2 talata. Talaga yan, mag-aalburuto yung si Congressman Rodante Marcoleta. I mean, hindi na mag-aalburuto, pero i-call out niya talaga. Kailangan i-call out itong mga na to. Itong mga mainstream media na to. Kasi mga kabalbalan nga ni Pacquiao, report niya. Di ba? Mga kasinungalingan nga ni Ping Lacson, walang humpay yung kaka-report nyo. Yung mga kalokohan nitong si Abalos, walang humpay yung pag-report nyo. Tapos, itong kay Congressman Rodante Marcoleta, inisa-isa niya yung mga maiinit na issue sa Pilipinas doon sa particular na rally na yun. Wala man lang kayo sinabi. May problema ho talaga tayo. Why? Why? It is as if I did not exist. The Senate President who was not there, na nagbigay lang ng konting text message, he earned 8 paragraphs. That report. And several politicians who were there were not. Imagine, Senate President, wala siya doon. Wala doon yung Senate President. Wala doon yung ibang mga kinukot nito, mga malalaking pahayagan na to. Hindi man nagpunta doon sa rally. Maya-maya, meron silang naka-headline sila dito sa mga, ito, Senate President, kesyo ganito, kesyo ganyan daw, ang karapatan daw ng mga nag-rally, kung ano man gusto nilang mangyari. Pero yung star ng event, hindi, di ba pagka nagsalita itong si Tatay Digong, kahit na sino pang nagpunta diyan sa rally na yan, kahit na sino pang nagsalita bago siya, kahit sino pa ang in-interview nila diyan sa rally na yan, di ba? Meron silang mga ina-ambush interview diyan, di ba? Kahit sino pa yan, pagka nag-umpisa na nagsalita itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, dahil siya ang star, nila, siya yung pinakahihintay ang tawag dito, yung key speaker sa particular na pagtitipon na yan, yung mga sinabi ni Tatay Digong, yun ang kanilang ibinabalita.
Yun ang kanilang chop, di ba? Ginagawa nilang clip na sinabi ni ganito, ganyan, binanata ni ganito si ganyan. Ganun o yung pagka sa normal na pagkakataon. Bakit dito kay Congressman Rodante Marcoleta? Sana magsilbing leksyon na to, ha? Sa mga susunod na rally nitong si Congressman Rodante Marcoleta, babantayan ko itong mga mainstream media na to. Gusto ko, headline, yung pinaka mabigat na litanya nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Ano yung mga yan? Presyo ng bigas. Yung presyo ng bigas, pagka nag-speech ngayon si Kong Dante, lagi kong naririnig yan, which is yun ang kailangan pag-usapan kasi yung pinakamalapit sa bituka ng sambayanan. Anong sinasabi nitong sila Lacson? Anong sinasabi nitong sila Soto? Flood control ang tawag dito, mga proyekto sa DPWH. Di pa sila nakaupo, project na kagad iniisip nila, mga walang ya sila, di ba? Kaya naman, straight lang ho natin itong nuebing kandidato nitong si dating Pangulo. Yun lang naman ho. Yun lang ho ang pakiusap ko sa inyo at magsilbing ho tayo, parang pyramiding scheme ho tayo. Yung kaibigan natin, pilitin natin, sabihin natin, Brad, iboto mo lang tong iboto mo lang tong 9 na to, pagkatapos mong binoto, magja-Jollibee tayo. Magja-Jollibee tayo, Brad. Magja-Jollibee kita. Kung ikaw talagang taga-suporta, kung pagkatapos nating pumunta dyan sa botohan, magja-Jollibee tayo. Hindi naman vote buying. Tropa mo naman yun, kumbaga nakiusap ka. Kumbaga sinabi mo to, tropa, etong 9 na to, gagawa ng matinuto. Kung iniisip mo na iboto yung mga kandidato nitong si Bangag, wag na lang, di ba? Ito iboto mo at maya-maya magja-Jollibee tayo. Ano ba naman yung bigyan mo ng isang yum burger o one-piece chicken, di ba? At least, nakapanghikaya to kayo. Pyramiding scheme po tayo. Lahat na lang talaga ng strategy gagawin natin. Lahat to talaga ng pwede makapagpanalo. Huwag laman daya. Dadaan natin yan sa diplomasya. Paliwanag nyo sa inyong mga mahal sa buhay kung anong gagawin ng mga kandidato natin kagaya itong si Kong Dante, di ba? Pagka nandiyan si Kong Dante yung oversight function na binibida nitong si Lacson, hindi mo mag-uubra dyan. Pagka sinabi ni Kong Dante na oversight function ng Kongreso, talagang gagawin yan. Pagka pinatawag dyan yung Meralco o yung kung sino mga para sa kuryente, aayusin mo ni Kong Dante yan. Pagdating dyan sa National Irrigation Authority, hindi yung kagaya nitong si Tulfo. Na ipapatawag-tawag, sisermonan lang, pagkatapos ng hearing, ayun na, magbebesuhan na. Diba, ganun nung nangyayari dyan. Pero itong si Kong Dante, walang kompromiso dito, ika nga. Pagka pinatawag ka, kung ano na pag-usapan, yun na sundin mo. Dahil sa susunod na ipapatawag ka namin, pagka hindi pa bumaba ang presyo ng kuryente, may malilitsyon sa inyo. Pagka hindi bumaba ang presyo ng tubig, may malilitsyon sa inyo. Pagka hindi nagkaroon ng libreng irigasyon ng ating mga magsasaka, may malilitsyon sa inyo. Diba? Kaya naman ho mga kababayan, siyempre yung mga kababayan nating OFW, automatic na yan. Yung mga kaibigan nyo ho, alam nyo na ho gagawin. 2 Jollibee lang yan. Tapos yung mga kaibigan nyo na ililibre ng Jollibee, sabihin nyo, Brad, pagkaya nanalo, sinisigurado ko sa inyo, hindi lang Jollibee ang makukuha nyo. Yan. Pati kayo, pangakuan nyo na ho yung mga mahal nyo sa buhay. Hindi lang Jollibee. Pag nanalo ulit yan si Senator Bato de la Rosa, hindi lang Jollibee makukuha mo. Pag nanalo yan si Atty. Vic Rodriguez, hindi lang Jollibee ang makukuha mo sa akin. Di ba? Hindi rin ayudang makukuha mo sa akin. Makukuha mo sa kanila yung dekalidad na pamumuno, panunungkulan diyan sa Senado. Yun ang makukuha natin. Pagka nagkaroon ho tayo noon, sigurado talaga naman mas iigi ho ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Teka lang ho ha. Invited, but they happened to be there. All their names were mentioned. But the guy who spoke for at least an hour and provided the context of that rally, that was not there. Yo. I mean, you want to, How do you call this? This is. Hoy! Inquirer, natanga tong si Madam, natanga, Ngayon lang kayo nakakita ng kandidato na kukumprontahin kayo. Ano na naman klaseng kabalbalan kasi yun. Nang tagal nagsalita ng mama, di nyo man lamang yung mga nag-cover doon, isa-isahin nyo.
Si Madam yung nandito sa gilid, oh, hindi maganda yung tawa niya. Oh, ito. Anyari, Madam? Bakit ano kayo, anong tawag, anong tawag dito? Nakabungis-ngis kayo. The media in this country. Oh. I meant it because I said, Mr. Chair, I want you to invite these two broadsheets. Oh, okay. So you made that motion to invite Star and Inquirer. It was not a motion, I requested. Kasi hindi raw ako pwedeng mag-motion because I am not even a part. Hindi raw ako member. Pati yung tingnan mo, I moved to cite in contempt yung isang vlogger na nag-vlog siya. Sabi ko, may I ask you, sir, meron kang vlog dito, ikaw pala ay abogado, at sinasabi mo ngayon, you're even teaching in the Ateneo Law School. Ito po yung vlog mo. Huwag kayong maniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Will you please tell me, sir, your basis ng aking panlilin lang? He wasn't able to say any. Ikaw ka ako manlilin lang eh. Yung iba kaya hindi ako nagagalit. There are some basis, maring nagkamali siya ng pag-interpret. Pinapatawad ko siya doon. Lagi yung isa, nakita niya yung billboard namin, dalawa ni Pastor Kibuloy. Napagkamalan niyang akong gumawa, ma'am. Ano sabi niya sa vlog niya? Tingnan mo kanya yung Marcoleta, walang kahihiyan yung tao na kinahihiyan na siya ng lahat ng Iglesia ni Cristo. Gusto na siyang ipatiwalag. Akala mong gagawa siyang gano'n, isasama niya yung taong yan na ganito't ganyan. Hindi man lang niya na-research eh. Hindi man ako gumawa nun eh. Nabigla nga ako eh. I-clarify ko lang, we don't willfully censor anyone sa diary namin. Kung nandun O ba't 2 oras na sinabi ni Kong Dante, bakit wala ho sa dyaryo nyo? Sa inyo ba yung Inquirer? Sa inyo ho ba yun? siya sa story, pagsasama-samahin yan eh. Yung lahat ng reporter dahilan. na, pagsasama-samahin lahat ng Dahilan. story nila, ng isang editor. Wala ma'am. Ganun ang reported. titignan Talagang ko lang. inisa-isa ko lahat, pati pahit. Baka sa advertisement, baka biglang mayroong RTM man lang. Baka hindi siya, kasi ang dami-dami yung interview din, hindi, bababayan ng gano'n eh, bababayan. Kung ano yung, So, sir, Wala, Edling Gawag ka na. Sisingit pa tong si Ed. O, sige, depensa Ed. ganun talaga yung ano. Tama, malimbawa sinabi niya, there was a politician there who spoke, but we don't know his name. Maybe that was probably a wala eh. yes. And as a- Oh, yeah. Wala kang lusot, Edling Gawag. Huwag yung nadepensahan. Huwag yung depensa pa eh. Sir, I understand your concern. Pero sir, also, something about the Zoom processes. Yes. Hindi po lahat ng, sa isang rally, hindi lahat ng nagsalita ay ililista. Hindi namin maano. For example, the best example, sir, pag may protesta ang kaliwa, for example, kahit tatlong oras nagsasalita, Hindi namin yung mailalabas hindi lahat. binabanggit ang pangalan. It happens, sir. Hindi It happened. Anak ng toko. Magpaliwanag kayo sa porsinto. Mga walang iya kayo, ha. Mainstream media, trabaho nyo, ilabas ang tunay na nangyayari sa ating bansa. At kung magkaroon ng ganong klaseng paggalaw, ganong klaseng pagtitipon, maliwanag pa sa sikat ng araw na dapat yung mga key personality, yung mga politiko na kilalang kasapi ng INC, sila ang star ng show, ika nga. Sila yung i-quote. Sila yung, kumbaga, binibigyan ng airtime. Hindi yung kung sino-sinong sino ini-interview nyo? Walang iya kayo. It happens a lot, actually. reporter will decide for Yung himself. rally namin, 4 lang kaming nagsalita. Yung 4. tatlo, these are members of the hierarchy. Na-mention ang pangalan. No, yun. So parang sinasabi niyo po na left out kayo. Ako ang nagsalita ng pinakamahaba na 1 hour and I provided the context. Kasi ako lang ang pwedeng magsalita nun, hindi sila. Oo. Ako lang. Kasi abogado. Ma'am, kahit na ba isang sentence lang? It doesn't necessarily mean that they did not see Even dito sa pagpupresenta dito sa particular na interview na to ni Kong Dante, pinapakita na iyakan niyang si Marcoleta, di lang pinalabas yung pagsasalita niya, ganito, ganyan. Hindi yun. Hindi yun ang issue dito. Yan na naman eh. Wag ko kayo magbanito. Ang issue dito, yung kung tawagin natin ang mainstream media, fourth state, yung trabaho nila, di nila nagagampanan ng maayos. Halimbawa, pa lang ho yung nangyari na yan kay Congressman Rodante Marcoleta. Pero nangyayari ho yan sa halos lahat ng issue na nangyayari dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Hindi lang ho sa isang ano lang yan, kumbaga isang halimbawa lang na na-call out
ang mga kapalpakan nitong mainstream media na to. Pero hindi lang ho yan. Baka sabihin, iyakin si Kong Dante. Ipinapakita lang ho natin kung anong ginagawang pagkukulang. Anong nagagawang pagkukulang ng mainstream media na to. Hindi ko pinapakita dito para sabihin na, dahil lang kay Kong Dante, ganyan ka. Hindi ho yun. Sa issue ng BICAM, sa issue ng flood control, sa issue ng ayuda, nasaan ho ang mainstream media? Anak ng tokwa. You or mind you, it's just that perhaps, I can't speak for the reporters because I was not there, but it's also possible that the reporters in the end thought na ito yung kailangan ko ilagay Oh my God. Ed, ang lalaki ng billboard na yan, and this rally reverberated in the entire country because there were 13 other areas. The first is in Luneta. There are other 12 areas Kaya nga. in Mindanao. Andun ako lahat. Ah, okay. Tapos hindi man lang ako na... Oh. Why would you not mention me, madam? Why so? Hindi ko po alam yun. Yan ang problema sa inyo. Kayo dyan sa mainstream media. Imbis na ilabas nyo ang totoong nangyayari, sinisensor nyo. Yung mga nagsasalita na kung saan mahuhubaran ang kapalpakan ng administrasyon, ayaw nyong ilabas. Pero yung mga walang kakwenta-kwenta, tumuwad lang si ganito, nabuntis lang si ganyan, nanganak si ganito, mabilis pa kayo sa alas 4. Pero pagka-issue ng korupsyon, ayuda, kulang-kulang na budget, kulang-kulang na BICAM report, wala kami naririnig. Kay Kong Dante, pagbigyan mo na sila, Kong. Di ba? Alam ko napatawad na sila ni Kong Dante. Kaso yung pagkukulang nila sa sambayan ng Pilipino na maimpormahan ang mga ordinaryo nating mga kababayan kung ano na nga ba ang estado ng ating bansa ngayong mga panahon na to, doon talaga sila sumasablay. At yun ang problema natin. Hindi, yun ang inaano. Kaya nga sinasabi ko, kasi maganda yung tanong ni Ma'am Sylvie. Hindi ka ba atras kasi... So how can you tell this? How do you describe what's happening in this country? So you don't believe in the survey? You Not think, anymore. you think po ay Hindi na maniniwala yan. Kahit tayo di tayo naniniwala, hindi na tayo naniniwala. Tapos na tayo dun sa era ng yung SWS, Social Weather Station, Okta Research, yung tipo, nung panahon na yun wala na, lumipas na ho yun. Lumilipas talaga lahat yan. Kaso, ang lang ho natin dito, sa mga susunod na panahon, dahil ibinenta na nga nitong mga survey firm na to, ang kanilang kaluluwa dito sa administrasyon na to. Ngayon, pagka naglabas sila ng itong survey, wala na gusto maniwala. Kumbaga, ginagamit na lang basihan ngayon ng ating mga kababayan, social media. Kasi lahat ho ngayon may cellphone na Lahat meron ng ganito, meron ng ganito. Yun ang kaibahan nung mga nagdaang panahon. Wala tayong access kung hindi ka magko-computer, kung hindi ka magla-laptop, kung hindi ka magta-tablet. Hindi ka makaka-access sa internet. Pero ngayon, meron kang 2,000, mapapanood mo na si PH Update. Kaya kung di pa ako kayo nakasubscribe, mag-subscribe na ho kayo. naaapektuhan yung pulso ng masa sa mga lumalabas na survey. Nakakaapekto po yun. Yun ang aking ikinalulungkot at ikinatatakot. It could be a mind-setting strategy. Correct. Kasi, pero pag pinagano kayo ng online ngayon, tingnan niyo yung mga ng online na bakit ako'y palaging number 1 sa online naman. I'm not saying na totoo rin yun, but tingnan naman ninyo, wala ako doon. Pero pasok kayo sa online. Pagkatapos sa online, number 1 ako. I just have to take note of this particular point kasi we cannot just say na palibasa hindi po lumabas yung pangalan niyo doon sa dyaryo. Hindi ibig sabihin po na kayo'y Binabalik mo na naman, visit na Edlingaw na to. Pambihira ka talaga, Brad. Tapos na yun. Move on na nga tayo. Punta na tayo dun sa isang punto na kung saan bakit hindi nagiging tugma yung lumalabas na survey dito sa mga bayarang survey firm na to at yung survey sa social media na talagang totoong tao at yung particular na issue na yon alam na yung mga kandidato na to at yung kanilang mga plataforma bakit napapasama si Congressman Rodante Marcos. Tigilan na natin yan. Alam na naman namin na ang ilalabas nyo sa mga dyaryo na yan, merong karga yan. Kung sino lang yung, kumbaga, may hawak dyan sa issue na yan, kung merong politikong merong interest dyan. Diba? Gano'n lang naman yan Tigilan na natin yan, doon na tayo sa survey. Balik ko tayo. Actually, napasadahan natin to kagabi.
Napasadahan ho natin natanong sa atin ito ni si Sir EB, yung issue ng ano ng survey na yan. Tayo talaga, di na tayo naniniwala. Kung tayo tatanungin, pero hindi naman natin sinasabi na tigilan na natin yung pagtingin sa mga yan. Tingnan natin. Pero wag na yung tipong yung mga susunod na hakbangin sa mga susunod na kung anong gagawin sa susunod na step natin dito sa kampanya na to. Hindi na yung pagiging basehan natin. Kung ano na lang ho yung sa social media kasi ano na ho yan kumbaga yaang survey diyan sa mga survey firm, parang yan ang mainstream media. At yung mga survey sa social media, yan na ho ngayon yung bagong social media ika nga. Kaya ngayon, mas pinapaniwalaan ng mga kababayan natin. Kung dati paniwalang-paniwala tayo sa mga survey na yan at sa mainstream media, nagta-transition na ho tayo papunta dito sa mga sa mga mga online survey. Kaya sabihin natin hindi siya ganun ka-scientific, hindi natin alam kung sinong bumuboto, pero base sa mga nangyayari ngayon at sa algorithm na rin kasi minsan yung algorithm di naman i-feed sa iyo yung particular na paksa na yan o post na yan kung hindi yun pasok sa interest mo. At yung interest na yun ay nakabase din yun doon sa range ng edad mo at kung ano yung mga history mo, yung browser history mo, yung scrolling history mo, ika nga. Kung di siya pasok, di naman papakita. Kaya minsan napapaisip tayo, gano'n ka-reliable? Kaso magaling naman ho yung algorithm, di naman ho basta-basta i-feed sa iyo. Kunyari, Peppa Pig yan, ikaw 55 anyos ka, lalabasan ka ng Peppa Pig. Hindi malabo kung mangyari yan, ika nga. Kaya ngayon, kung tayo tatanungin, mas naniniwala ho tayo dyan sa mga online survey na yan. Yan ho talagang mas tinutulak natin. Hindi para maboost o magpakakumpiyansa tayo na panalo na tayo. Hindi. Yun kumbaga, nasisilip lang natin kung ano nga ba yung sentimiento ng mga tao sa social media. Pero hindi naman ibig sabihin nung panalo na tayo o kung ano pa man. Hindi, magpakakumpiyansa. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating, kung tawagin, pyramiding scheme. Si Sir Marlon, magpi-pyramiding scheme tayo. Hindi, libre nyo lang Jollibee, sabihin nyo sa mga tropa. Tropa, 10 yung tropa nyo, okay. Pagkatapos ng botohan, automatic, basta ito yung kandidato ko, iboto nyo. Magkakaroon kayo ng ganito. Naku, sarap siguro nung tipo magkikita-kita tayo tapos magji-Jollibee lang tayo, no? Saya siguro nun, sige. Pagkatapos ng election, subukan natin. Mag-meet and meet tayo. Wala nang greet meet and meet na lang. As always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Abangan nyo yung magiging namin itong si Sir EB Hugal. Matindi ho yun, sigurado. Malupit na naman yun. Kaya nga, matindi-tinding kulitan na naman ho yun. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.